Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, gikan diri sa bayan ng Hinigaran. Isang mapagpalang pagkakataon muli sa inyong lahat na sumusubaybay sa programang Jesus is the Answer. Ang oras na ito ay ating pag-aaralan ang salita ng Diyos na pinamagatang Family Matters in the Life of Boaz. Mula po sa Ruth chapter 2 verse 20 sa wikang Tagalog. Ang wika ni Noemi, pasaganain nawa siya ni Yahweh na hindi nakalimot sa kanyang pangako, maging sa buhay at maging sa patay. Idinugtong pa niya, kamag-anak na malapit natin ang taong iyon, isa sa may pananagutang mga laga sa naiwan ng mga yumao. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, Ama. Patuloy itong hay mo po yung maamong mukha. Saan man naruroon ng mga kapatid ko, kay Kristo na siyang tumutunghay. Sa Jesus is the answer. Panginoon, thank you na pagpalain mo kami sa mga salitang aming mapag-aralan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Family Matters. Titingnan po natin or pag-aralan yung kahalagahan ni Boaz sa buhay ng magbiyanan na si si Noemi at sakay Ruth. Sila'y mga balo. Ang hindi kumakalinga sa mga kamag-anak, ang sabi sa banal na kasulatan, sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang hindi kumakalinga sa mga kamag-anak ay tumatalikod sa pananampalataya. Kaya isang napakagandang example ang buhay ni Boaz na siya ay nagkaroon ng malasakit at nandoon ang kanyang pagpapahalaga sa magbiyanan bilang isang malapit na kamag-anak. Sabi nga sa banal na kasulatan, kung wala tayong pakialam sa ating mga kamag-anak, pinapatunayan sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. So pinapatunayan na hindi tayo tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo kapag wala po tayong pakialam sa ating mga kamag-anak, lalong-lalo na sa kabuuan ng ating pamilya at sa kabuuan ng ating angkan. So bilang mga tunay na sumasampalataya na kagaya ni Boaz, na tunay na nakakilala sa ating Diyos na makapangyarihan, nakikita sa kanyang buhay ang pagiging isang mapagmahal at kamag-anak na mayroong malasakit at pagpapahalaga sa kanyang mga kamag-anak. Tunay nga na kailangan po talaga ng tulong ng mga babaeng ito na balo, no? Kung hindi tutulungan ni Boaz ang mga balong ito, ay kawawa po sila. So makita po natin na itong si Ruth at si Noemi ay napakapalad at kanilang kamag-anak itong si Boaz. Si Boaz po ay isa sa napakayaman na tao sa lugar na yaon at napakabuti. So, makita natin na una, di niya pinabayaan ang magbiyanan na balo, si Noemi at saka si Ruth. At tinupad niya ang kanyang pangakong pakasalan ang balo ng kanyang kamag-anak, at ito'y si Ruth. Sabi sa Ruth chapter 3 verse 12 to 13, sabi niya sa verse 12, totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo. Ngunit may isang lalong malapit na kamag-anak kaysa akin. Verse 13, sabi ni Boaz kay Ruth, dumito ka
hanggang sa madaling araw. Bukas ng umaga, alamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko sa buhay na Diyos, nagagampanan ko ang tungkuling ito. Sabi niya kay Ruth, hala, matulog ka na. Kasi makita natin na si Ruth ay inutusan ng kanyang biyanan na si Noemi na pumunta kay Boaz at doon matulog. Dahil alam ni Noemi na isa si Boaz na may karapatan sa kanila na sila ay kalingain, tulungan bilang malapit na kamag-anak ng kanyang asawa na si Elimelech. Kaya at malaki ang maitulong ni Boaz. At inutusan ni Noemi si Ruth, at ito naman si Ruth ay mapagmahal at masunurin sa kanyang biyanan. Kaya sumunod siya at pumunta doon at natulog banda sa paanan ni Boaz. At pagising ni Boaz ay nakita niya itong si Ruth na sa tradisyon ng mga Israelite ay kapag ang isang balo na malapit na kamag-anak, kung halimbawa ang iyong itong asawa ni Ruth ay namatay na panganay, dapat pakasalan siya ng pangalawang kapatid hanggang sa bunso. So namatay po lahat yun. Ang mga anak ni Noemi. So kung wala sa magkakapatid, doon sa pinsan kamag-anak dapat ang magpakasal. Una muna yung pinakamalapit, yung sunod. So makita natin na naunawaan ni Boaz ang kanyang karapatan sa magbiyanan na ito na nabalo. Dahil isang mabuti at may banal na pagkatakot sa Diyos si Boaz at tapat sa Diyos, at ganun niya lang yan na pinapahalagahan ang kanyang angkan o ang kanyang kamag-anak. Makita natin na hindi niya pinabayaan una ang magbiyanan sa kanilang mga pangangailangan. Nung nalaman niya na bumalik na si Noemi mula sa Moab at dala niya itong kanyang ang kanyang manugang, at nakita na nang mupuho, namumulot ng nahuhulog na trigo, ay sinabihan na niya ang kanyang mga kakatulong na maghulog pa kayo, no? At sinabihan niya itong si Ruth na huwag ka nang pumunta sa iba pang ubasan kasi baka siya ay mapahamak. Sabi niya, dito ka lang. At makita natin na nung nalaman niya na kamag-anak niya ito, pinakitaan niya na ng mabuting ugali at pinadamanan niya yung kanyang pagkalinga sa magbiyanan. Kaya sabi nga sa Ruth chapter 3 verse 15 ay nung paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, iladlad mo ang iyong balabal, at ito'y nilagyan ni Boaz ng mahigit na kalahating kaban sibada. Inaatang niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi. So, makita natin na talagang si Boaz ay napakabuting tao at kailanman hindi niya pinabayaan ang kanyang malapit na mga kamag-anak. So, to make the long story short, mula sa chapter 4, verse 1 to 13, yung nag-usap sila, na sabi niya ay matulog ka na muna. Sabi niya, bahala na ako dito. Ako na ang bahala maglutas sa problemang ito para sa ating angkan. So, napakabuti na sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, may ganitong klaseng tao na katulad ng katangian ni Boaz, na hindi siya selfish,
nandoon ang kanyang pagkalinga sa mga kamag-anak niya na alam na may pangangailangan. Hindi niya tinatalikuran ang kanyang responsibilidad. Hindi siya selfish. Hindi siya makasarili. Inuunan niya ang kapakanan kung ano yung maitulong niya sa kanyang mga kamag-anak. So makita natin na sabi sa Ruth chapter 4 verse 13, to make a long story short, ay nagampanan ni Boaz yung kanyang pagkalinga sa magbiyanan, at the same time ay napangasawa ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan sa kapanahunang pinagkaloob sila ni Yahweh ng isang anak na lalaki. At sabi nga sa Matthew chapter 1, 5-6, naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, at ang sabi sa verse 6, na ama ni Haring David, naging anak ni Haring David si Solomon sa dating asawa ni Urias. At alam naman natin na ang Messiah, that our Lord Jesus Christ, ay anak ni Jose at ni Maria na mula sa angkan ni David. At makita natin na napakalaking part yung ginawa ni Boaz, na ang nagiging kaapu-apuhan niya is no other than is the promising Messiah na tagapagligtas at hari ng kanilang lahi, ang lahing Israel. Kaya makita natin na hindi nawala ng kabuluhan ang kabutihan ni Boaz bilang isang malapit na kamag-anak. Sa kanya pala magmula ang bloodline ng tunay na promises ng Diyos na Messiah, na Kristong tagapagligtas, na mula sa angkan ni David, na walang ibang ating Panginoong Hesus. Isa sa apo ni Boaz ay ang ating Panginoong Jesucristo, naganap sa kanyang bloodline. Bilang kamag-anak ni Boaz, si Elimelech, ang nasirang asawa ni Naomi at nabalo ng anak niyang si Ruth. Makita natin na isinaalang-alang ni Boaz ang panatilihin sa angka ni Noemi ang lupang mamanahin ng magbiyanan na nabalo. So, kung sa ibang mga kamag-anak, sasamantalahin nila, kamkamin ang lupang naiwan ng kanilang kamag-anak na si Elimelech, na kung tutuusin sa ngayon, maraming mga kamag-anak na nagpapatayan, hindi nagkakaunawaan, nag-aaway-away, dahil sa mga mamanahing lupain. At napakalaki na chance ni Boaz na kamtin, ariin ang naiwang mana na lupain ni Elimelech na kanyang kamag-anak. Pero hindi niya iyon sinamantala, dahil siya may banal na pagkatakot sa Diyos at tunay na sumasampalataya sa buhay na Diyos ng bayang Israel. At ito ang kinalugdan ng Diyos sa kanya. Isinaalang-alang ni Boaz na panatilihin sa angkan ni Noemi ang lupang mamanahin ng magbiyanan na nabalo. Pinapatunayan sa Ruth chapter 4 verse 1-4 and verse 5-6. Sabi sa verse 5, sa wikang Tagalog, kung bibilhin mo kay Naomi ang bukid, dugtong ni Boaz, pakakasalan mo si Ruth, ang Moabitang balo ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. So, nang nalaman na ni Boaz ang sitwasyon ni Noemi at ni Ruth,
sabi niya, tika muna. Kasi kung tutuusin, ang may right na gumawa ng paraan at gumawa nito sa kanila ay ang pinakamalapit na kamag-anak. Kasi parang pangalawa siya. May first cousin, si Elimelech. Si Boaz parang second cousin. So, may mas malapit pa kay Boaz na kamag-anak si Elimelech na yun dapat ang may karapatan na gumawa ng responsibilidad para sa magbiyanan na ito. Pero makita natin na nung inilapit ni Boaz ang problema na ito ng magbiyanan, sabi sa verse 6, pagkarinig niyon, samugot ang lalaki, yung first cousin ni Elimelech na asawa ni Noemi. Pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, kung gayon, una ang sabi niya kasi, kung bibilhin ang lupa ni Naomi, ay bibilhin niya. Pero nung sinabi ni Boaz, kapag bibilhin mo ito, gawin mo, magiging asawa mo rin, dapat pakakasalan mo ang balo ng anak ni Noemi na itong si Ruth. So makita natin na ang first cousin ay mayroon siya na ang gusto niya lang ay mabili ang lupa ng yumaong kanyang pinsan na si Elimelech. Wala siyang concern sa pangangailangan ng magbiyanan. Kung bibilhin lang ang lupa, gusto niya bilhin ang lupa. Pero nung inatang na ang responsibilidad, ay umayaw siya. Yung pakasalan si Ruth. Bakit? Ano ang reason? Verse 6, pagkarinig niyon, sinagot ng lalaki, kung gayon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan. Sapagkat manganganib naman na mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili. So doon mo makita yung pagiging makasarili ng unang pinsan ni Elimelech na kung tutuusin, siya yung mas may karapatan na gampanan ang tungkulin na inaako ngayon ni Boaz. So, ang sa kanya, gusto niyang mabili ang lupa. Pero, kung kasamang pakasalan ang nabalo, sabi niya, ayoko. Bakit? Kasi manganganib na pati ang kanyang mana ay mawala sa kanya. Dahil ang kanyang lupa, ang lupa na mamanahin ni Ruth at ni Noemi, mananatili sa kanila. At pwedeng manganib na if ever na siya'y mamatay, yung kanyang pagmamayari na lupa ay mapapunta pa rin ito kay Ruth at kay Naomi. So kaya sabi niya, ayoko. Manganganib na mawala ang aking sariling manang lupa. Kaya umayaw siya. Kaya nagkaroon sila ng kasunduan. Nagpatawag ng 10 matatanda. Yun yung tradition doon, si Boaz, upang patunayan sa kanilang usapin na ayaw bibilhin ng mas may karapatang unang pinsan na Elimelech ang lupa at ayaw niya ring mapangasawa ang balo ng anak. So, na itong si Ruth. So, pinatunayan na ipinasa sa kanya ang karapatan ng unang pinsan. So, makita natin na hindi natatakot siya si Boaz na kung tutuusin, siya yung pinakamayaman sa lugar na iyon. Hindi siya natakot na bilhin ang lupa ni Naomi at pakasalan si Ruth. Hindi siya natakot that the time will come, mawala ang kanyang napakalapad na lupa na itong yaman niya. Inako niya ang responsibilidad
bilang isang mabuting pangalawang malapit na kamag-anak for the sick, na masunod ang tradisyon at matulungan ang magbiyanan na ito. So makita natin sa Ruth chapter 3 verse 16 to 18, sabi niya sa verse 16, nang makita siya ng kanyang biyanan, ay tinanong siya. Pagkatapos na mag-usap sila, nag-promise si Boaz kay Ruth. Sabi niya, gawin ko muna yung karapatan, ilapit ko muna ito sa may karapatan sa inyo. Pero kung hindi niya tatanggapin ang responsibilidad na ito, sabi niya, nangangako ako kay Yahweh at sa iyo, pakakasalan kita. Siya yung tumanggap ng responsibilidad na hindi dapat sa kanya. So, para ma-sure na legal ang kanyang ginawa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng magbiyanan, sa harapan ng mga saksi, ay kinuha niyang tsinelas na bayad sa kanya ng unang pinsan nila, na nagsasabi wala na siyang karapatan sa balo at sa lupa, at ibinibigay na niya ang karapatan sa kay Boaz. So si Boaz, buong buo ang pagtanggap niya bilang pangalawang kamag-anak na malapit. Hindi siya natatakot mawala ang kanyang mana, pero yung unang pinsan natakot. Kaya doon lubos kinalugdan ng Diyos si Boaz, at naganap ang kalooban ng Panginoon na siya ay isa sa bloodline na pinanggalingan ng lahi ni Jesus Christ, na kanilang promising Messiah na tagapagligtas sa bayang Israel. Kaya nang dumating si Ruth sa kanyang biyanan, sa kanilang bahay, nung nag-usap sila, panatag si Noemi. Tinanong niya sa kay Naomi, sa kay Ruth, sabi niya, ano nang pag-uusap niyo? Verse 16, nung makita siya ng kanyang biyanan, ay tinanong siya, kumusta ang lakad mo, anak? At sinabi ni Ruth ang nangyari. Sabi niya sa verse 17, binigyan pa niya ako ng sibada. So pinatunayan na itong si Boaz ay responsable at mapagkalingang kamag-anak. Sabi niya, binigyan pa ako ng sibada. Kasi wala talagang inaasahan ang mag-ina, ang magbiyanan, na makuhanan ng pagkain. Kasi hindi nila kayang pangasiwaan ang lupaing mamanahin nila mula sa yumaong asawa ni Noemi na si Boaz. So, karapat-dapat din, kasi good steward din mamahala si Boaz sa kanyang mga lupain. 100-fold ang ani ni Boaz, kaya lalo siyang nagkakaroon ng malapad na lupain at maraming mga tauhan. So, karapat-dapat din kay Boaz na siya yung tagapagmana, no, at tagapangalaga ng lupaing naiwan ni Elimelech na para ito sa magbiyanan. At makita natin na pinakita dito na hindi nagpabaya si Boaz sa pangangailangan ng magbiyanan. Sabi niya, binigyan pa niya ako ng sibada, sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dala. Dugtong pa niya. Makita mo yung malasakit talaga at pag-aaruga at paggalang ni Boaz sa magbiyanan na ito. Pwede naman baliwala niya ito eh. Kasi kung tutuusin, second cousin siya. Mayroon namang may naunang mas responsibilidad ng nauna nilang pinsan. Pero makita natin na si Boaz ay napaka responsable at mapangalagang kamag-anak. Verse 18, sinabi ni Noemi, maghintay ka, anak. Ibig sabihin, nag-i-intercede lang si Noemi. Alam ni Noemi, hindi sila iiwan, ipababayaan ng Diyos bilang mga balo. Dahil tunay na malapit sa puso ng Diyos ang mga balo.
Kaya makita mo yung pananalig ni Noemi na wala silang ibang inaasahan sa Diyos kundi tanging si Boaz lamang. Kaya hanggang sa malaman ko napapaiyak ako sinabi ni Noemi, maghintay ka anak hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat di niya ito nalulutas. Tiwalang-tiwala si Noemi na si Boaz ang gagamitin ng Diyos as their savior. Sa sitwasyon nilang magbiyanan na wala silang ibang inaasahan na mabuhay kundi ang Diyos. At karapat-dapat si Boaz na siyang mamahala sa lupain na mana nila sa nasira niyang asawa na si Elimelech. Kaya dito mo makita yung lubos na pagtitiwala ni Noemi at ni Ruth sa Diyos. Umaasa sila na among of the clans, among of their families, mayroong ni isa na magkakaroon ng malasakit sa kanila, magmamahal sa kanila, magkalinga sa kanila. Hindi sasamantalahin ang kanilang kahinaan bilang mga balo. Bilang sumasampalataya sa Diyos, pinatunayan nilang magbiyanan yung lubos na pagtitiwala nila sa Diyos at ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan. Hirap at ginhawa, sama-sama silang magbiyanan. Nakita ito ng Diyos at lubos na nalugod at nahabag. Naawa ang Diyos sa magbiyanan na ito. Pinatunayan ng nilang magbiyanan kung gaano sila na nagmamahalan at nagtutulungan. At hindi sila binigo ng Diyos. Tinulungan sila ng Diyos sa pamagitan ng isang mapagmahal, tapat at mapagkalinga na kamag-anak na si Boaz. Kay sarap sa isang angkan, kay sarap sa isang pamilya, na mayroong taong katulad ni Boaz, na may malasakit, na tumitingin sa mga kamag-anak, yung sinong walang magawa, sinong mayroon at may kakayahan, ay nakahandang abutin ang mga kamag-anak, hindi samantalahin. At lubos na nalugod ang Diyos sa pananampalataya ni Noemi at sa suporta at pagiging mapagpakumbaba at mapagpasakop na si Ruth. At lubos na nalulugod ang Diyos sa isang malapit na kamag-anak na mapagkalinga, matapat, mapagmahal, at higit sa lahat ay tinutupad yung pangako at responsibilidad sa kanyang mga kamag-anak. Walang iba si Boaz. Kaya ang Diyos kailanman ay hindi niya hinayaan na mabigo ang tatlong ito. Napakalaking responsibilidad ito nila sa harapan ng Panginoon. That at the end, makita mo, kaya niloob ng Diyos na mapangasawa ni Boaz si Ruth dahil sila pala ay isa sa bloodline. Ang kanilang magiging kaapu-apuhan ay walang iba, ay ang Misayang tagapagligtas na hari ng bayang Israel at tagapagligtas. Walang iba si Jesus Christ. Kaya naway patuloy na maging mabuti tayo na kamag-anak ng ating mga kamag-anak. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ama, maraming salamat sa mensahe na hatid ng salita mong ito, na tunay na ikaw ang Diyos ang nalulugod sa mga magkamag-anak na nagmamahalan, nagtutulungan, nagmalasakitan at tapat sa pangako.
para lang i-preserve ang pangalan at pagpapala na inilaan mo sa bawat angkan. Continue to bless ang bawat sambahayan namin at pamilya. Huwag mong hayaan na magkaroon ng away-away, inggitan, or lamangan ang bawat pamilya. Bagkus, patuloy na pahalagahan ang mga blessings mo sa aming lahat. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and God bless everyone. Ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na nagsasabing mahal kayo. Mahal ko kayo kay Kristo Jesus at mahal kayo ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. God bless.